Char. Dobardan mga kababayan, this is Bri and you are watching again my vlog. And for our today's episode, well, this episode is really special for me kasi na-invite po tayo ng unang hirit bilang maging tourist star ng kanilang segment sa kanilang show, GMA7. So first of all, thank you kay Ma'am Ana and kay Ma'am Jen for inviting me para maging tourist star nila sa kanilang segment sa unang hirit dito sa Croatia. So before anything else, if you haven't yet subscribed, if you are new to this channel, please help me to reach 4,000 subscribers. So I'm making, guys, the behind the scene, yung gagawin natin tourist star vlog. So abangan nyo po kung kailan i-release na. And so of course, na-release na siya before ko to i-upload. So ayun, I hope na masuportahan po ninyo ang ating channel and of course, ang ating segment sa unang hirit. And super duper thankful talaga ako na na-invite tayo. Hindi ko inakala na makikita nila yung mga vlogs ko dito sa Croatia. So ayun na, let's start. Ang lakas talaga ng hangin dito. Wait, may pakita ko sa inyo isa pang shot. Sana all. Malapit ako maging sparkle artist. Charot. May wardrobe. Kanya-kanyang glampy. Okay, ayan. Kita nyo naman, diba? Keme-keme. Gumagawa po kami ng mga videos. Nagkasample kami ng mga shots ng videos. Habang ako'y lumalakad, ganyan-ganyan, kung ano-ano lang. And nag-provide din sila sa akin ng script. So, bukod pa dyan yung scripting ko na on-cam SPL. Taray, on-cam SPL. Sana all. So, part lang itong mga nakikita nyo guys, ay part lang yan nung segment. So, watch nyo na lang. Sa Main Street. Habang may buhay. Char. Sino ka dyan, girl? Kaya mo. So, narito tayo ngayon sa tinatawag nilang Walk of Atonement. We are now here sa tinatawag nilang Walk of Atonement or ang Walk of Shame. Ito ang sasasikat na dahil 2,000 years later. Ayun mga kapuso, we're now here sa tinatawag nilang Walk of Atonement or ang Walk of Shame. Dito kinuhanan ang isa sa pinaka-controversial na scene sa palabas na Game of Thrones. Diyos ko, bago ko pa ba ma-shoot yung mga script na yan? Ako hirap na hirap. Ang Dubrovnik City ay pinoprotektahan na kung tawagin ay defensive walls. Karamihan sa mga ito ay tinayupan noong 50th at 60th century. Kaya naman mga kapuso, sa ating first stop, samahan niyo ako sa ang Dubrovnik City ay pinoprotektahan na kung tawagin ay Greek. Sorry po. Bukas! Mamamangha ka talaga sa ganda ng medieval walled city na ito na isa na rin UNESCO World Heritage Site. Ayan, so kinukuha ko ng shots yung mga simbahan, yung mga daan, yung mga fountains dito. So if you will ask me, paano ba nangyari? Bakit? Paano, saan, ganun. So, random lang talaga na may nag-message sa akin sa messenger ko. And ako talaga, ito ang tuwa kasi napapanood daw nila yung ating mga vlog sa YouTube. Thank you talaga, Lord. Ay, grabe. Ang gaganda ng architecture, ng simbahan, ng monastery, ng castles, at even fountains dito sa loob ng Dubrovnik Old Town. Pero alam nyo ba, mga kapuso, noong 1667, nasira ng lindol ang loob ng Dubrovnik Old Town. Pero dahil mahalaga sa mga locals or Croats ang culture and heritage, unti-unti nila itong inayos na hanggang ngayon, napapasyalan pa natin. Sobrang fresh ng mga tubig ng mga fountains dito sa Dubrovnik. At drinkable mga kapuso ang tubig dito. Kasi uso po ang tap water inumin dito sa loob ng Croatia. Kasi nandito mga kapuso, ang tinatawag nilang Gradak Park. So dito kinuhanan yung isang scene ng Game of Thrones at kung saan dinanap ang Purple Wedding. At syempre, kung saan namatay si
King. Pwede nyo rin pasyalan mga kapuso ang tinatawag nilang Gadak Park, kung saan sinuot ang isang mga scene ng Game of Thrones. Dito rin ginanap ang Purple Wedding at kung saan namatay si King Joffrey. Pero alam nyo ba mga kapuso na ang fortress na yan, ang Lovdianak Fortress, ay simbolo ng pag-aaklas noon ng Dubrovnik mula sa pananakop ng Venetian. Kaya every monastery, every castles, every forts po dito ay may kahulugan. Lahat po ng dito sa loob ng Dubrovnik ay dumaan sa isang matinding history, matinding kaganapan bago siya maging turuyang top tourist destination sa buong mundo. Isa sa mga sikat na pinapaninda dito ng mga locals tuwing Advent mga kapuso ay ang churros. So mayroon silang iba-ibang klaseng flavor. May chocolate, may vanilla, may sugar, and may mix. Subukan natin yung mga ilan-ilang tinitinda dito during Advent or yung Christmas festival. So, kaya natin ibilihin itong Domacha Kobasicha. Ayan, tara. Bili tayo. Hi, ma'am. Yadan. This one. Yadan? Yeah. Domacha. Domacha Kobasicha. Sachin. Yabaji battery, chetri, fetches. Bravo! Yan matricia di fetches. Sadamos sam DVD. Ayan, Diyos ko, for the second time, nabit namin sa Santa. Pinakita ko yung picture namin before, last year. So, if you will watch yung Kapuso mo, Jessica Soho, isang segment doon, siya yung original Santa, guys, from Finland. So, narito sila nung opening ng Advent. Super saya. How is it? Sarap. Sarap. Caramel yan. Sarap. Masarap yun. Siya pang karaniwang pancake. May something sa loob. Yeah, iba't ibang tao. Kamusta ka? 4 euro. Morning. Bukas tayo. Oo, ngayon. Maganda yung camera namin. Halika nga, dali. May ticket kasi. May ticket? May ticket? Joke. Ano yung may harang? Kaya nga may harang eh. Saan ka? Kamusta? So mga kapuso, sila yung ibang mga OFW sila sa Dubrovnik. So kamusta ang Pasko nyo? Ayun. First time namin magpasko dito sa Ako homesick. Homesick ka? Hindi, sanay na. Sabay lang. Ayan. Pero at least, nasa Europe na mag-enjoy ng Christmas. Wala. OFWs tayo. Merry Christmas mga kapuso! Bayan. So ngayon guys, ang oras natin ay 6:30 ng gabi and kakatapos lang namin. Actually, di pa talaga siya tapos. So bukas, babalik ulit kami para i-reshoot ulit yung iba. And ayun, hopefully maganda yung kalabasan. And I hope na nag-enjoy din kayo sa mga behind the scenes na ginawa natin. And sa mga interactions na ginawa natin for today. So balita ko kayo kapag mayroon ko pa di bagong update.